We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me, the best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Good morning po sa inyong lahat. It's June once again. Pag June, ano ba uso? Ang buwan ng mga ikakasal. Ayan. Mga uso June ang June bride. Marami talaga nagpapakasal ngayong buwan ng June. Ewan ko ba kung bakit. Kaya naman halos lahat ng simbahan, restaurant, hotels ay booked na. Pati Para mga sa mga kasal. flower shop, mga gumagawa ng cake ay talagang booked na sila. Bakit kaya June, ano? Alam. Feeling ko kasi pag kasi doon galing yung June bride, di ba, sa States, parang feeling ko kasi spring sa kanila, di ba? Parang magandang ikasal Oo, ng sa atin, flower. Oo, tag-ulan. Oh, tag-ulan. Pero sis, hindi biro magpakasal, di ba? Maraming kailangang preparation, invitation, pipili ka ng gown, syempre pipili ka ng mga abay, ninong, ninang, Sa lahat. atin, naasikasuhin mo. Oo, lahat ng merong detalye. misalet, merong sa reception, kung saan lalagay yung cake, kung meron ka bang dove, kung meron ka bang, kung imbitay mo si Dami ganito. pala. Alam mo, actually, tsaka lang ako naging aware na talagang grabe ang detalye pag ikakasal. Doon sa moving father of the bride. O, pero swerte nila kasi parang meron silang coordinator, tapos parang may pera sila pang Well, bayad sa yun na nga, coordinator. ngayon, Jelly, kasi dati walang mga wedding coordinator. Kayo-kayo lang, kaibigan. Ngayon, meron ng wedding coordinator. Para Uso na mas siya ngayon. mapadali ang buhay mo. Hindi kasi di ba ka pagka-bride masyadong ka, on the day of ngarag. your wedding, ayaw mo namang marami kang pinoproblema, di ba? Totoo yan, Ayaw mong, totoo yan. di ba? So, Kakasal ka na nga, iniisip mo pa kung saan manggagala. Asan na yung bouquet? Dumating na ba, mga Asan bulaklak? Dumating na ba Oo. sila? Asan na yung damit ko? Ganyan-ganyan. Correct. Sana hindi mo na pinoproblema yon, di ba? Kasi Oo. it's your day. eh ikaw, nung Oo. time na yun, nung kinasal ka, Na yun, nakaraos. ikaw din ang wedding coordinator, Ako rin di ang ba? wedding coordinator sa sarili ko. Wala akong budget. At saka, kasi madali yan. Tsaka di pa masyadong uso na ng mga wedding coordinator. Ay, ngayon, uso na talaga siya. Oo, kasi talaga Sila ang nakakatulong siya. punong abala ng mga kasal. Ika Correct. nga. Umpisa Well, natin today, ang mga makakasama natin today. Hindi lang wedding coordinator sa mga kasama natin today, kundi mga eksperto rin sa iba't ibang mga kailangan pag nagpakasal. Yan, kailangan mapanood nyo to, lalo na yung mga nagpaplanong magpakasal. Exactly. Manood kayo ngayon kasi exciting ito. Makakatulong, makakakuha kayo ng mga tips. Okay, let's start off with... Siya ang directress, instructor, food consultant of her own cooking school. Isa rin siyang TV host ng isang cooking show at one of the most in-demand cake artists. At saka siya po ang nagturo sa akin magluto ng apple pie. Yay! Miss Henny Season! Morning, Jelly and Hello. Jenny. Henny, gaano ka-importante ang cake sa isang wedding? Napaka-importante kasi alam niyo ang wedding cake, it complements the reception. Tsaka kumbaga, 'di ba sa bridal bouquet, Glenn, pagka yung bridal bouquet, it enhances the dress. Tsaka ang wedding reception is not a wedding reception without a cake. That's right. Di ba merong slicing of the cake? May ceremony, Tapos mer- shub. Yes. Anyway, ang susunod nating kasama, an active member of the Philippine Orchid Society at avid gardener din siya. Isa din siyang instructor sa Henny Season School of Baking and Cake Decorating. 12 years na siyang wedding florist. Siya rin po ang florist sa wedding ko, Mr. Glenn Remarca. Good morning. Good morning, Janice. Good morning, Jelly. Hello, Glenn. Ano ba ang in-demand na flowers ngayon? Sa mga wedding, ha? Well, ang roses and tulips, all-time favorite. Tulips? Ba- Pero Ang hindi ba mahal madaling nun. malanta yun? No naman, it depends on when you're going to get it and bring it from Holland. We all know that they all grow from Holland. Wala bang nag-grow dyan sa Bulacan? No, roses and mga liliums
orchids and carnations. Those are the available locally grown flowers. So kung let's say gusto kong ikasal at pinili ko ay tulips, medyo mahal yun, ano? I'm sure you can afford it. Kaya Yeah, yan. pero Mabuti na lang kinasal na ako. Okay. Okay. Next, sis. a wedding photographer for 8 years. At isa sa mga favorite ng mga celebrities para sa kanilang kasal, Mr. Patrick Uy. Morning. Patrick, sa palagay mo sa isang wedding ceremony, ano ba ang dapat na i-freeze na moment? Maraming moment na dapat i-freeze. Ano yung pinaka-important? Ito ba yung kissing of the bride? Ganyan. Ako gusto ko yun paglabas sa simbahan at maraming bulaklak na lumilipad. Ay, pa naghahagis-hagis na Oo. ng ano. Isang Bulaklak beses ang- lang sa buhay ng isang taon na may mga petals na parang shower of petals. na mahuhulog sa'yo, Mahuhulog sa no? langit. Oo. Na ibinaba. Sana walang mga stem. Para hindi ka naman masyado nasasaktan. Okay, it's their 10th year as wedding coordinators at sila po ang may-ari ng Bridesmaid and Company. We have Lea Sanchez and Miss Marichelle Ligon. Morning. Hello. Naku, expert sa kasal itong dalawang to. Gaano kahalaga ang role nyo as wedding coordinators? Well, syempre, very important yan. Kasi ang mga bride, usually, first time nilang magpakasal. So, marami silang hindi alam, di ba? So, nandito kami para i-guide sila at tulungan silang gumawa ng mga right choices for their wedding. Parang kayo ang masakit ang ulo pagdating sa wedding day, no? Sanay sila sa stress. Stressed kayo pag yung wedding day o sanay na kayo? Well, syempre, ang stress, mabuti rin yan para you're on your toes, di ba? Na-anticipate mo kung anong mga problema at nasa-solve mo. So, oo, meron pa rin kaming stress. Although, ginagawa na namin to for 10 years. Pero I think healthy stress yon. Oo naman. Di kayo naubusan ng ideas? Usually, hindi naman. Kasi yung mga brides, usually kanya-kanyang gusto rin yan eh. Iba-iba yung gusto. So usually they ask, hindi ba kayo nagsasama sa mga wedding nyo? Actually, hindi. Kasi kanya-kanya silang gusto rin. So, Sabagay, iba-ibang iba-iba rin ang motive, ideas. iba-ibang gusto nila. May mga Filipiniana, may mga whatever. So, sila po ang makakasama natin today. Good morning! Good morning, Steve! Hi! Good morning. May bisita pala kayo. Ang ingay mo, may bisita tayo. Eh, hindi ko alam. Uy, alika dito, Mari. May sasabihin ako sa'yo. Ano ba yun? Ano? Kasi isasama kita bukas mag-jogging. Ano naman yun? Parang sumexy. Ikaw na lang muna. Sakit ng likod ko. Sige na, isang kanto lang. Ano ba yun? Papahinga na lang ako. Sakit nga ng mga kasukasuan ko. Ay, kasukasuan. Parang tanda-tanda. Naku, baka naman yan yung simula na tinatawag na osteoporosis. Uy, osteoporosis, wag namang osteoporosis. Diyos ko po. Di ba pag may osteoporosis ka, ibig sabihin nun, yung mga buto mo ay mahihina na. Correct. Tapos madali kang mabalian. Ah. Madalas itong mangyari kapag kulang ka ng calcium sa katawan. Okay. Kaya nga, Mare, importante talaga sa tao yung calcium. Buti na lang at meron nang nabibiling calcium lactate tablet. Ayan, mabibili yan sa mga butika. At pareho ito ng calcium na makukuha sa gatas. Mabisa na, abot kaya pa ang halaga, grabe. Tapos, naku, parang magaang. Dali parang walang laman. Ay, lost! Wala nang laman. O, Ang paano yabang yun? mo, wala na palang laman yan. Hindi. Pipili ako. Kasama ka naman sa akin. Hindi gagawin ako, tinan mo nga, may mga bisita kami, no? Sige na nga. Mauna na ako sa'yo, tsaka dadaan pa ako sa butika. Bibili pa ako ng calcium lactate tablet. Okay, sige. O Fly siya, ka na. Bye, bye, sis! Bye, mga bisita! Bye! Bye! Bye, Tess Bam. So mga sis, nagpaplano na ba kayo magpakasal? Pakinggan sila mga eksperto sa mga wedding parties sa isang oras na kwentuhan dito lang sa... Best of friends, the best of friends, the best of friends will always. The best of friends, the best of friends, the best of friends will always, always be. Usaping wedding. O, ayan, magtanong na tayo sa kanila. Shoot the first question. Okay, for Miss Henny. Yung cake ba, dine-design mo ba yun according to what they want? Or you have a ready booklet to show them kung anong cake ang gusto nyo? Or minsan talagang gusto nila customized ang cake?
Karamihan ng mga customers na pumupunta sa akin, gusto nila customize. So they set an appointment, tapos dinidesign ko because, it depends on the personality of the person. Kasi minsan magdi-design ka ng cake, tapos hindi naman pala bagay sa kanila, di ba? Sometimes they will come to you, may gusto silang cake na design, hindi naman bagay sa personality. So minsan, there's a way of convincing them na siguro mas maganda kung ganito. You make suggestion. Tapos meron din akong album para makita nila kung ano yung mga previous cakes na nagawa ko. Curious lang ako. I just want to know, how much would it usually cost? Kasi I'm sure maraming gustong malaman kung magkano magpa-customize ng cake na sarili nila. Usually, you can make a budget of 20% of based on the total cost, no? Yung gagastusin niyo sa wedding, at least 20% ang cost ng cake. Sa So total 20%. budget, yeah. Para Malaki medyo rin. maganda-ganda naman yung cake. Wow. Malaki rin, ano? Oo. For the wedding coordinators, mula saan at hanggang saang part ng wedding ang inaayos nyo? Okay. Actually, mas maganda kung nandun kami sa umpisa pa lang sa pagpaplano ng wedding nila para matulungan namin sila ma-put together yung ideas na gusto nila. Kasi with that also, hindi lang kami yung coordinators, but we help them also kung paano, anong decor, anong bulaklak, anong, we Para help them. mag-match-match lahat. Yeah, para hindi chapsuy ang itsura. At least everything may continuity with... So question, pag ganyan ba, kayo din ang tumatawag sa kung saan yung reception? Kayo na ang gumagawa lahat nun? Oo, kami. Sa na So reception? it's a package. Package siya? Not really, kasi kami rin tailor-made kung anong kailangan mo. Like, kung nagsasabihin mo kung anong gusto mo na, okay, ang kailangan namin ito pa, ganyan. Then from there, we can start. Or kung gusto mo lahat-lahat. Kayo na rin, pwede din. Yes. For Glenn, a whole entourage sa wedding ng bulaklak, yung bulaklak for the whole entourage would usually amount to how many parang pieces ba yun or how many bouquets or whatever? It all depends on the kind of flowers that they want, no? Sometimes yung isang buong wedding would entail mga 12 people composing the whole entourage. Kasama na yung mga nandito. Corsages o Corsage, botonaires. It depends if they're wearing barong Tagalogs or they're wearing a suit. Depende sa outfit din. Depende sa outfit, depende rin sa kulay. Ang daming consideration. So kailangan nag-coordinate kayo yung designer. With the designer. Sometimes kasi the designers have a look that they want to follow. And the bride has an idea of how she wants, and the condition of the bride also. The bouquets will have something to do if the bride is pregnant or if she's sexy or Ganon? showing off. Yes, sometimes kasi they try to hide it. Ang daming considerations So, talaga. if we they talk try to the to hide client, it. it's on a personal basis. We talk Question, about but there, it. kasi di ba there are some churches na they have their own flowers na. Yes. So pwede ba yung ikaw pa rin ang gumawa nun? Or Well, kasi yung kailangan? ibang churches sa Manila, meron silang mga package na kasama yung flowers. Ang problema doon, if Hindi your wedding is nagma-match. in the evening, yung kasal sa umaga, ginamit na yung bulaklak na yon. So, Medyo kasama malungkot sa na yung mga bahay. bulaklak. Exactly. Kaya we have to upgrade it and provide another set of flowers na magmamatch dun sa theme, sa look na gusto nila. It also depends on what the client wants. Pati ba sa reception, you also Of course. prepare the of flowers? course, oo. So, So, teka, tiyak. yung mga bouquet ba, sa reception, dapat nagmamatch din ba siya doon sa mga decorations sa Iba-iba na table? yung kliyente ngayon eh. Sometimes yung mga bouquets, naiiba, they want it colorful and then they want a formal sit-down setting, no? Like white roses and tulips lang, malinis lang yung mga lamesa. Yung iba naman, they want colors, especially the Chinese. Gusto nila, masaya, lucky maraming pag, kulay. bright Oo, and bawal ang colors. puti sa kanila. It has to be red, fuchsia, yellows and oranges, mga ganon. Si Patrick. Na talagang, pag wedding ba, hirap, kailangan talaga nakapants, kailangan ready ka, in action ka all the time, alerto. Dapat ready ka na at dapat medyo minsan nakabarong ka rin, kundi nakasuit ka rin. Kung minimal, nakaitim ako ng ganito. Ready para siyang at least pawisan. Oo. Paano yun? Paano mo na-handle yun? Siyempre, ikaw din ang director after the wedding, di ba? Siyempre, yung mga nagpo-posing-posing, ikaw magdidirect. Oh, yung groom at saka yung ganito. Paano pag maraming nakikialam? Ayan. Kaya nga meron mga coordinator. Taga-awat? Para hindi ko na problema minsan. Pero ngunit pag minsan naman ay kung maraming kasal na wala din coordinator, ikaw na rin ang mag-director. Ikaw yung all-in-one. Sa araw ng kasal, ikaw na ang director, ikaw taga-ayos ng mga problema. Kasi pag hindi mo tinulungan sa maayos yung problema, yung mood ng kinakasal, Magbabago. magiging maasim.
pag na-solve may problema, smile. Na Smile. naman. Happy na naman siya. Ano ba ang pinaka-challenging na part ng pagiging photographer sa isang wedding? Ano ang pinaka-mahirap? Mahirap ay yun lalo pa sa misa. Pag kinakasal ka isang beses ka lang kinakasal. Tama. Pag hindi ka alisto, pag medyo patulog-tulog yung photographer, yung pag-abot ng sing-sing, pag-abot ng mga aras at paghalik, hindi mo nakuha, kahit ka Patay. nandun, patay. Talagang problema. So you have to be alert for the important moments. You have to be on your toes. Actually, dapat medyo madali. Kasi alam mo, mag-aabot ng sing-sing. Alam mo naman na maghahalik. Hindi naman biglang hahalik eh. Siyempre sa resort, pare, halik ng groom. Parating binibigla yung bride. Pero yung kadalasan, na-anticipate mo naman. Yung trabaho mo, dapat ina-anticipate mo. It's just shooting that perfect moment. Yeah. Kayo sa inyo, anong pinakamahirap sa trabaho ninyo as wedding coordinators? Si Patrick, kailangan alisto kayo. Well, siguro sa amin, yung mga pamilya, yung mga mother-in-law, yung mothers. Ayan! Yung ayan. mga- Oo, nabanggit mo na yung mga madaming nakikialam, di ba? Correct. Tapos minsan nakakaawa na yung bride kasi parang frustrated na siya. di Naiyak ka na ba Yung kayo ng ganon. mga bride? Oo naman. So, hindi na bago yon. Oo, ang ginagawa lang namin is we try to compromise, diba? Kinakausap namin yung mother-in-law or yung mother or yung groom, yung bride, ganyan. Pero at the end of the day, syempre, kailangan sundan namin yung bride kasi wedding niya It's naman. her eh, wedding. diba? So, last say sa bride talaga. Yes, definitely. Ang hirap doon na pumapagitna sila. Hindi naman sila masyadong Siyempre, may magkakakilala. tag-war yun yung gusto ni ganito, gusto ni ganyan. Parang kung pwedeng i-please mo silang lahat. At makakasama din natin today sina Frederick Peralta at Ricky Reyes. Ayan, hindi pwedeng wala tayong wedding episode na wala tayong gown at saka yung syempre mag-aayos sa bride. May assignment po kaming pinagawa sa kanila at nag-invite kami ng 2 celebrities na never been married. Never walked down the aisle at never wore a wedding gown. Syempre, si Frederick ang gumawa ng mga gown na yon. At syempre si Mama Ricky sa hair and makeup. Ayan sila. Pero, hindi namin ipapakilala dahil Kikilalanin ang ating 2 mystery brides sa pagbabalik ng Sis! Best of friends, the best of friends, the best of friends. We'll always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. We're back! Kasama po natin si Frederick Peralta at si Ricky Reyes. Kanina, pinakita namin sa inyo ang 2 mystery bride. Well, it's time na makilala na natin sila. Nag-invite kami ng 2 celebrities na hindi pa natin nakikita na nagsuot ng wedding gown. Well, ngayon, ipapakita nila sa atin na they also look fabulous in a wedding gown kahit wala pa silang pagkakataon na magsuot nito. Please welcome mystery bride number 1, Sita Astals. Oh, di ba with feathers? At ang mystery bride number 2, Carmi Martin. Okay, you may now sit down. Ayan, alam ko ngawit na ngawit ka na. Nako, anong ginawa niyo sa kanilang 2? Yan. Pinaganda lang namin ang pinaganda. Diba? Ika nga kung ano yung ginawa ni Frederick na magandang damit, in-enhance ko lang yun sa makeup at hairstyle. Frederick, kwento mo naman sa amin ang gown ni Tita Sita. No, because the character of Sita. Tita Sita. Yeah, ni Tita Sita is actually funny, jolly. So parang I thought of yung idea na something like Moulin Rouge. Something na, fun, you know, oo. She's kind of sexy eh. Seductive yung kanyang look. So medyo playful ng content. But this one is actually an idea which is actually parang ano lang siya, fantasy wedding. Only for show. Sa sis lang makikita Sa yun. sis lang yan Ah, pwede, oo. sa sis. Eh, paano kayong kay Carmi naman? Kasi iba yung kay Carmi, yung sa likod niya, no? Yung kanyang, ano ba tawag dyan? Yung, Parang hindi ako pwedeng umatras kasi hindi makagalaw yung kamay. di ba yung sa kanya yung yung... kay Carmi's actually, it fits her personality because she's kind of conservative naman in a way.
In a way. In a way. So I made something that's talagang it will enhance yung body niya. Especially marami kasi siyang assets. Oo. Sexy na yung body, marami pang assets. So, Tita Sita, how does it feel to be in a wedding gown? Well, I'm not sure. I'm thinking baka barilin ako ng mga tao sa Maynila. Parang in denial ka pa rin na naka-wedding gown ka today. Parang hindi mo siya matanggap. Kinakasanayan ko pa nga, ganoon. Pero hindi ko sukat akalain, ito ay pinattern pala from Miriam Kiambao. Sa tuwan-tuwa na rin Tignan ako. mo na. At sexy pala yung aking pinagtularan. Diyos ko po. Ikaw, Miss Carmi. It feels good, syempre, pero mas masarap siguro yung reality. Kung totoo Yung na. totohanan Oo na. naman, yeah. It feels good, syempre. Most especially na, syempre, naayusan ka ng mga magagaling, di ba? At talagang tinitingala. Oo, di ba? Yun. Maraming salamat doon. Di ba, Frederick? At napaganda nila kami. Well, ako in particular, si Carmi, maganda na talaga. Nagmukha akong girl. Girl na siya ngayon, actor pa din ay kasal. Oo. Mama Ricky, ano ba dapat ang makeup ng isang bride sa kanyang wedding? Ang makeup kasi, Janice, depende sa oras. Meron tayong tinatawag na morning wedding, merong afternoon wedding, may late afternoon, may evening wedding. It varies. Iba-iba. Iba-iba. Iba-iba rin ang makeup na ginagawa kung ang photographer mo will only shoot you on black and white, in sepia, or in colored. So you really have to make a coordination between the couturier, the photographer, and the bride herself. So, ganun talaga. You all have to work hand in hand. Hand in hand. You know, parang isa ay cooperative teamwork. effort. Cooperative effort talaga. Nakakatuwa. Pero I always believe that the bride should always be beautiful. Dapat mukha siyang queen all the time. Because once in a lifetime ka lang ikakasal eh. Ang sabi ko sinasabi, sa buhay ng tao, pag kinasal kang minsan, the only memorable na pwede mong itago na souvenir ay yung picture mo. Yung bang pwedeng nagkaapo ka na, pwede makita lang, ay, ang lola ko pala, ang ganda-ganda noon. Kaya kailangan ng ayos lang, timeless. Kailangan walang period. Kailangan, classic ang look mo Classic, dyan. So, that's wag right. ka na mag-do eye na blue eyeshadow, That's right. violet, wag ganon. Depende rin. Pwede ka maglagay ng tint ng konting blue, konting violet. Pero Kasi kung sheer let's say lang. merong color motif, di ba, na blue or a violet, pwede ka maglagay ng konti. Ganito ba yon? So, kung halimbawa lumabas na ang picture mo sa wedding at pangit ka on your wedding day, so does it mean dapat mag-asawa ka uli para maganda ka the second? Baka pangitain mo. Uy, hindi pinapractice yan. Di ba may rehearsal, even makeup? Pati Yes, sa that's hair right. and makeup, meron niyang practice. May trial. May trial. That's true. Alam mo, like ko sinasabi, Janice, Jelly, ang makeup napaka-importante. Kasi minsan, ang babae, hindi nila alam, ang puti ng mukha, tapos yung leg nila, Iba ang kulay. iba ang kulay, di ba? Hindi nagbe-blend na maganda. Tapos pag nagpagtakita mo sa picture, ano ito? Mukha ko, sinalpak yung mukha ko ng pulbos, di ba? Very, very important ang makeup. Mukha siya pinolbohan ng nanay niya. Nung Totoo. Doon sa anak ko, bagong ligo. You can just imagine, nagpakagastos ka na, you get all the best photographer, pinakamagandang cake, pinakamagandang bridal gown. Tapos pagdating mo ng wedding mo, yung makeup mo, chop suey, sabi nga nila kanina, di ba? So kailangan lahat may trial, kailangan tignan ko ng tama. Frederick, sinusunod pa ba hanggang ngayon? Yung hindi mo pwedeng suotin talaga yung gown before sukatin yung gown before the wedding day itself? Actually, it is have something to do with yung proper motivation to them. Like kasi may gap kasi yan. They book at least a year ahead or 8 months or 6 months. May mga times kasi na ang body ng babae, whether nagaganyan, nag-change siya. Usually, di ba parang yung lining mo mapayat. na sinusukat? First, yung lining. Tapos second, yung actual gown without embellishment. And then third, yung gown na meron ng mga beadwork pero hindi pa tapos. So, hindi siya dapat isukat pag tapos na siya? Usually, hanggang sa ano lang ako, yung stage na kalahati pa lang yung beadwork, but it fits like yun na yung actual gown. Kasi may mga brides kasi na sometimes hindi nagsasabi sa'yo na meron ng laman. Correct. Tapos, ang mangyayari, okay, they fit after a month for the lining. And then on the 3rd month, meron ng laman. So, iibahin na naman yung style. So, they have to, they have to fit. Nangyayari ba So, palagi it's yun? practical. O itatanong It's for mo, practical. Lagi may lamang ka ba o wala? May deposito ba?
No, I always ask them, you have to tell me honestly kung merong kasi malalaman mo rin naman yan kahit di nila sabihin eh. Kasi yung time frame, kung kailan sila nagpagawa, like to say, 1 month before the wedding, there's a problem. Or 3 months before the wedding, mukhang merong problema ito. Kasi sometimes nagpapagawa sila without consent ng kanilang hindi sila nagko-consent sa parents nila. Patay! Sila na lang dalawang pupunta doon because, they have to do it ahead of time kaagad. Siguro, Frederick, safe na yung mag-fitting ka, yung magawa lang ng lining. Yung lining lang na parang yung pinaka-bridal gown mo na, pero hindi yun ang gagamitin mo. Yun Diba? yung- Lining lang. But basically kasi ang tao Marami pa ba kasi... naniniwala sa ganun? It's always nice to believe in Actually, something. Hindi na masyado, no? Hindi na Wala na masyado. masyado, hindi na. Question ito, Frederick. Let's say, sa isang wedding, usually, dadambitan mo yung bride, tas yung groom. More or less, yung karamihan, yung average wedding, how much would it cost? Bride Usually, and groom ang bridal gown would roughly cost mga around 50 above. Ito yung medyo maganda na ang maganda na embellishment, imported yung fabric. Pero meron din akong ini-entertain kasi na sa mga napaflattered ka, isang tindera ng isda dyan sa palengke at kakatok sa store mo and then sasabihin, sir, kasi binabasa ko kayo, ganito, Ay, ang sarap. sinusundan mo, pero ang budget ko lang po sa Ito parang, lang, di ba? ito lang, 5,000, 10,000. Pwede? Can you do something about it? Of course, Pwede naman you have yan. to make them happy somehow. Because that's their Pero, day din, ang return naman of investment mo dyan, malaki rin eh. You have to share your talent So it's a with them. case-to-case basis, Oo. actually. For Mother Ricky, paano kung kayo kukunin for hair and makeup? I have a full package na naka-prepare kami. Ilang tao yung full package? I have a bridal creative team. Iba yung kasama pa rin ako. Kung yung creative team ko, let's say a package of 3 heads, we charge 10,000. Pagka Metro Manila, 15,000 pagka outside Metro Manila. Pag ako Metro Manila, 15, pag 20 pag outside Metro Manila. Yun yung minimum na 3 heads. Kasi Oo, 3 hindi mo heads. pwedeng isang ulo lang yung gagawin mo. Tapos the rest of the entourage, mukha naman silang chop suey, di ba? So kailangan lahat maganda. Okay. Naman. Kagaya ni Carmen ngayon. yun ang Dapat tinatawag mukhang na- gandang Ricky Reyes lahat. Yan. Truly, Lee. Sa isang kasalan, ang pinakaaabangan ng mga kababaihan ay ang suot na gown ng bride. Mga sis, aminin, ang wedding gown ang una nating tinitignan sa kasalan. Pwes, magsasawa kayo sa katitingin dahil may Parade of the Brides sa pagbabalik ng Best of friends, the best of friends, the best of friends will always, always be. We are sisters, always, always be. We are sisters, we are sisters. Always be. As promised, sabi po namin meron po kaming Parade of Brides. Dito lang yan sa SIS. Panoorin natin to. Wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming each night of his charms that won't get you into his arms. So if you're looking to find love that you can share, all you gotta do is hold him and kiss him and love him and show him that you care. Show him that you care just for him. Do the things that he likes to do. Wear your hair just for him. 'Cause you won't get him thinking and a praying, wishing and a hoping, just wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming. His kisses will start that won't get you into his heart. So if you're thinking of how great true love is, all you gotta do is hold him and kiss him and squeeze him and love him. Just do it, and after you do, you will be his. Show him that you care just for him. Do the things that he likes to do. Wear your hair
kisses will start that won't get you into his heart. So if you're thinking of how great true love is, all you gotta do is hold him and kiss him and squeeze him and love him. Just do it, and after you do, you will be his. You will be his. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Oh, but you're lovely. With your smile so warm and your cheek so soft, there is nothing for me but to love you. Just the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight. Thank you. Thank you very much, the Phil Hair and Makeup Trends 2002 winners and their models, Mr. Ricky Reyes and bridal models, Sita Astas and Carmi Martin, and Mr. Frederick Peralta. Thank you very much. Thank you. Nakapili na ba kayo ng type niyong wedding gown? More tips and advice mula sa mga eksperto sa kasalan dito lang sa pinili niyong Morning Kachika. Sis! Friends, the best of friends, the best of friends will always, always be. We are sisters, we are sisters. Always, always be. We are sisters.
So, kung magkakasama kayong lahat at kayong lahat ang i-hire sa wedding, magkano kaya abutin ang wedding? Well, sige na, gawin na lang natin, bigyan na lang niyo kami ng Rough estimate ng estimate. usual na ginagastos ngayon sa isang kasal na ang bisita mo ay ano ba ang pinaka... Sabihin na natin 200 guests. O yan. 150 to 200 heads. Yan. Siguro very conservative, Pero half kayo a ang million. ano, ha? Half a million is very conservative, Kayo ang no? team, ha? Kayo ang team. Yes, very conservative, half a million. Kung 200 guests. Yes. 200 guests, half a million. But you'll be surprised, other people spend more than that pagka hindi nila alam yung tamang tao na ipuput together. So, mas lalong nakakamura. Lalong nakakamura. So, kung iimbitahin mo talaga lahat ng kamag-anak mo, you'll spend Huwag ka na masyado maging friendly. Wag naman lahat-lahat na kamag-anak. Kasi parang yung mga pamangkin naman. Diba, that's Filipino tradition, diba? To invite everybody you know, everybody in the family, and everybody who claims to be part of the family. Depende. Siguro kung family affair, puro pamilya. Pagka gusto mo yung mga kaibigan, sama mo yung buong mga kaibigan mo. Talaga half a million? For a Very nice conservative wedding? yun. Very conservative. Usually, yeah, we would say 500,000 also. But that's getting the best of the best. The best suppliers, like, of course, I mean, everyone here. No. Tapos kailangan, more or less- kailangan, ano na yan, hotel yan. Yes, Ang hotel reception. yan. Meron Okay, na. let's say your reception is in Mga courtyard or gardens lang. Oo, You bring in your ganyan. O kaya caterer. sa likod ng bilis. bahay. Mura-mura ganun. yan. May mura-mura. nag-volunteer ng kanyang malaking garden. Oo. So, malaking bagay ang Half of the 500,000. That's true. Ganun lang, 250. half na yon. Yes. Ay, paano kung 50,000 ang budget mo? How would you plan a wedding O, na Carmi, pag 50,000 ang 50,000 budget? lang papayag ka ba magpakasal? You go to Las Vegas. Ko kahit walang budget, basta makasal. Cocktails. Hindi, Cocktails huwag na naman lang. walang budget, ibig sabihin. Chachani ka na. Sa bahay na lang Instamatic ang reception. camera. No, actually kasi pagkain lang, magpa-cater ka at 200 head. 200 per head. Tapos 100 ang guest mo, that's already 20,000. That's right. Ang bridal gown mo pa. Oh, ang mag-aayos mo pa, ang cake mo pa. Kulang ang 50,000. So, sa mga groom-to-be, dapat pala, bata pa lang sila, nag-iipon na sila ng ngayon, pangkasal nila. yung mga batang lalaki, ngayon pa lang mag-ipon na kayo. Parang sinasabi niyo, mahal talaga magpakasal. You know, but usually the wedding naman, ang gumagastos yung magulang ng lalaki, nagbibigay Sa sila Pilipinas, talaga. magulang ng lalaki ang Sa Amerika, gumagastos. babae ang gumagastos. Magulang Baliktad. ng babae. That's true. Kasi the man is supposed to prepare for the lifetime of provision. That's true. Correct. That's true. At meron din ngayon, parehong boy and girl KKB? share. Share na to. Share sila. Kanya. KKB. Spend Acceptable for na their own yun. wedding. They spend for their own wedding. So, kaya ano yung pinaka, hindi nyo malilimutan na ginawa nyong weddings? At Madami. kaninong mga wedding to or bakit hindi nyo malilimutan? Kasi your best work eh. To date, yung pinaka-recent ko, kaya hindi ko siya malimutan, this is the wedding of Joffrey and Christine Lau. The guy had an appendectomy operation a day before the wedding. And we were planning the wedding for a year and 7 months. And they went through with the wedding. It was all about love. And the guy was in a wheelchair and dextrose. And we had a beautiful wedding at Shangri-La. Wow. Kayo, like, Siguro ang pinaka-worst lang yung mga pakialamerang mga magulang sa bride. Kasi may mga bride, may mga setup idea na sila kung Parang how do they pasong-paso want kayo it to sa look ganun. like, anong klaseng damit nila, anong klaseng look nila. Then all of a sudden, the auntie will come, the mother will come, the mother-in-law will come. Ay, bakit ganyan, bakit ganun, yun ang nightmare. Ako, I'll give the mom a little leeway because they're the mothers. At minsan, meron mga kibbutz pa, may mga kitchen police dyan. That's right. Yung mga auntie-auntie nga, yung mga chuchu. Kasama na, I think kasama yan. Siguro kaya kami nandito, it's because we're good in this business and we know how to be patient with this kind of job. So, napapatunguhan namin sila ng maayos lang. Henny, your best work. Would you say that was the biggest cake? Madami kasi bawat isang wedding, ibang character. Pero ang hindi ko makakalimutan, yung may ginawa na kong wedding cake. Tapos the day before the wedding, na-cancel yung wedding. Kasi nagkasakit yung groom. So I have to send the wedding cake to the hospital. Tapos hindi na natuloy yung kasal nila. And then yung isa ko pa hindi makalimutan, I made the wedding cake for a couple, no? Tapos the following year, the bride came again to me, no? Sabi ko, di ba I did na your wedding cake last year? Sabi niya,
Oo. Sabi niya, are you the same girl? Sabi niya, ako yun. So what happened? Another marriage niya. And then, Another wedding cake. yeah, it's another wedding. Ang saya naman niya. Kasi, Ako ni isa wala pa. kasi ako naniniwala ako, no, Janice Jelly, ang babae, ang lalaki, you're only entitled to one true love in your life. And Correct. two Yeah. is the most. Pangalawa is the most na yon talaga. Pag may mga sumabit pa, ano na lang yun, chuchu Pag na lang matandang yun. na No? Pampadagdag na lang, Ako accessory naniniwala na lang. isa lang. Isa lang. Ito. O sa ating wedding coordinators. Sa akin siguro yung pinaka-memorable yung mas intimate na wedding. Hindi yung parang 1,000 guests or 2,000 guests. So yun kasi- yung 50,000 ang budget? No, kasi 50,000 yung maliit nagtanan ang guest ka. na. Sometimes it be lesser than 50,000 pagka gano'n, mga intimate lang, di ba? Bihira, yeah. Alin damit mo na RTW. No, bihira sa Pilipinas kasi bihira talaga yung maliliit na weddings. It's always big ang wedding. Kaya kami, it's such a joy kung, ay, nako, yung bisita nila 100 lang or 150. Ako, Tuwa 80. kami nun. Ay, galing. Could have been Kasi at least it's nice kasi it's very family, it's very intimate, you really feel the warmth and, yung love. Jelly's That's wedding was like different. that. Yeah, Jelly's Glenn did wedding was like that. my flowers. Ako nga yung pang Family number 81 di ba? Kaya hindi ako nakarating. Puro ka mag-anak lang, walang friends. No, siguro yung culture ng Pilipino talaga na malakihan family, lagi ang tapos kasalan. kaibigan. It's our culture. Ito naman, Misita. Oh my God. Do you still dream that you will one day walk down the aisle wearing that? Wearing this, I don't know. But because Frederick might not be alive when I do it. Tagal! Parang hindi ata mangyayari yun. Do you still dream of getting married? Yeah, the time to get married is roughly when you are 50. So you don't have to divorce. Diba? You can die with him already. It's not a problem. Diyos ko. Parang parang dating sa mula sa Yung lola ko nga, nag-get married ng 68. Oh. First marriage? Yung pala yung Hindi. It was her second marriage, but if you're going to base relationships naman, I was already living with someone for about 10 years. Oh, tapos nung nagyayang magpakasal, saka ako iniwan. Oh, edi sa susunod naman, doon naman when I am 60, wear ako ng gown by Frederick Peralta. Nakatali-tali lang yun. Tali na lang, gano'n. Saka feathers. Diyos ko, hindi ko nakais kita sita. Miss Carmi, ano ba ang dream wedding natin? Ako siguro a Christian wedding, yung garden wedding. Whatever, basta wedding. Basta wedding. Hindi ka naman masyado mapili. Oo, madaling kausap si Carmi. Sa mga advice pa for Mother Ricky. Ako siguro first and foremost, with all the preparation that we all are here, no, siguraduhin nilang mahal nila yung kanilang papakasalan. Yan ang Alam mo, pinaka-importante. maniwala doon sa sinasabi ng mga tatanda na ang pagpapakasal, hindi parang kaning mainit na kakainin mo pag napasok ka, iluluwa mo. Sumusumpa pa sila, I'll be with you, better for better or for worse, for poorer or for richer. Sana wag ganon. Dapat sumumpa sila that they will commit their life with the wife or with the husband for life. Glenn. Ang advice ko lang sa clients is that they book early. Kasi minsan may mga clients kami na feeling nila they're the only clients we have for like the month or the year. Tapos bubulabugin yung schedule mo and all that. As a policy, we flag down the date. That date is yours. So if you book ahead, book early, yung order namin ng flowers sa suppliers, bumagyo man o mag-kudeta man or something, Tuloy ang nakabook ka kasal. na, tuloy ang kasal. Diba? For our wedding coordinators. Siguro, it's never too early to plan your perfect wedding. So, as early as possible, you start planning already. Tsaka, siguro maganda rin yung gumawa kayo ng scrapbook ng mga bagay-bagay na nagugustuhan ninyo para pag pwede mo kayo. ipakita sa designer, alam niya kung anong inspiration niya and all that. Maganda rin yon. Well, for me, siguro, just be decisive. Just really know what you want para it's easier. It's easier for everybody. Well, thank you very much, everybody. Thank you so much. Sana yung mga nanonood, it will make it easier for them to decide on what they want on their weddings. Sana meron kayo natutunan, yung mga gusto magpakasal. Ayan kunin niyo sila, magagaling sila. Okay, so thank you. And magbabalik pa po. Alas this? Pwede ko nang sumali sa chikahan. Harap-harapan, face-to-face, heart-to-heart.
Dito mismo sa bagong bahay namin, GMA Studio A. Ipunin ang mga kasis sa barangay, mga kumare, mga kamag-anak at kabarkada at makipag-ugnayan sa SIS Production Office 928-7021 Local 312 or pwede ring mag-text o tumawag sa 0919-322-0475. Hanapin lang si May Pineda. Sagot namin ang chika, pati merienda. Because... We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Sis would like to thank Bambi Fuentes, Salon de Manila, Chloe for Janice's Eyewear, Farnerina Vision for Jelly's Eyewear, FNH, Wayless Center, Optical Works, Play and Display, Balut Creations, Zen Zest, JBL Furniture, Luxaflex by Hunter Douglas for our vertical blinds, Grand Flora, The Barnyard, Wade Shoes, Janilin Shoes, Cal Computer School, 59 Blowmen, and Union Square. Mahal na pala magpakasal. Mahal na pala, kaya... So, kailangan pumili ka talaga ng tamang partner. Para iisa lang pakakasalan mo for life. At saka syempre parang we were talking about all the preparations, all the gastos, all the considerations. Actually, dapat nga pagtuunan niya ng pansin. Pero wag po natin kakalimutan na ang pinaka-importante po sa lahat sa wedding, syempre, yung mapapangasawa mo ay yung taong mamahalin mo panghabang buhay. Katulad nga sabi ni Mother Ricky, hindi po ito yung kani isusubo tas iluluwa. Yung bang, ang ganda-ganda ng kasal mo, ang ganda-ganda, ang mahal-mahal, ang laki ng ginastos mo. Pero yung nakalimutan mo yung mapapangasawa mo pala, hindi masyadong fabulous. Diba? So, let's not forget the essence of the wedding, which is actually the sacrament na ang Diyos ay magbabasbas sa inyo para kayo'y magsama habang buhay. Exciting lang yung paghahanda, pero wag natin kakalimutan yung pinaka-importante dito. So kung hindi magkatugba ang budget, masyadong mahal, hayaan na natin. Ang importante naman, di ba, maging masaya kayong mag-asawa. Simula pa lang ng buhay nyo together ang wedding day. It is not the be-all. Ang haba ng sinabi ko, parang, wag na nga ako nagaganito, hindi ako bagay. Hindi ako nagko-comment. Ang haba akong magganito. Well, ang sagot ko sa'yo. Ikaw dapat ang nagaganito. Buti na lang mura lang ginastos namin sa kasal. Ay. Hindi ko kinaya ang punchline mo. Okay. Teka So, muna, may sasabihin muna okay, ako. sige. To the Balikbayan owner of 0916-328-3310, kindly get in touch with Candy. She is waiting for your call as you promised. Okay, thank you very much. Okay? Tomorrow, dito lang sa... We walk hand in hand.